Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mundong ating ginagalawan ay maraming lihim ang nagkukubli at naghihintay na mabuksan. Paano kung isa sa mga sikretong ito ay ang iyong aksidenteng matuklasan? Dear Papa Dudut, bago ko po simulan ang aking istorya ay nais ko po muna kayong batiin ng isang magandang gabi. Gayon din sa inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Micah, hindi ko tunay na pangalan. Kasalukuyan ako ngayong nag-aaral ng kolehiyo sa isang sikat na university sa Maynila. At ang aking kwento na nais ibahagi ay nangyari noong high school pa lamang ako. Lumaki ako sa aking mga kamag-anak sa probinsya sa Siquijor. Bata pa lamang ako, sabi nila ay lapitin na daw talaga ako ng mga kung ano-anong hindi makitang nilalang. Madalas daw ako noong nakikita ng aking mga tiyuhin na may kausap na kung sino. Kaya naman hanggat maaari ay hindi nila ako iniiwan ng mag-isa. Lalo na kung naglalaro ako sa aming bakuran. Dahil baka isama daw ako ng mga elementong madalas na bumibisita sa akin. Hindi ko naman pinapansin ang ganong mga alalahanin na nararamdaman at nakikita ko sa kanila. Dahil para sa akin ay harmless ang mga ito dahil hindi naman nila ako sinasaktan at tila nakikipagkaibigan lamang sila sa akin. Bukod sa pagiging lapitin ng mga elemento ay binayaan din ako ng matalas na pakiramdam pagdating sa pagtukoy ng intensyon ng mga tao na aking mga nakakasalamuha. Sabi nga nila, matuturing daw na psychic ako. Kasi ilang beses nang tumama ang akala ko noon ay mga hinala ko lamang sa ilang mga nakikilala ko. Noon kasi ay muntika ng maloko ang aking tiyahin nang minsan ay naisipan niyang ibenta ang kalabaw na alaga namin sa probinsya. 8 taon pa lamang ako noon at sinama niya akong makipagkita sa buyer dahil walang magbabantay sa akin sa bahay. Unang kita ko pa lamang sa kanyang katagpo ay iba na ang pakiramdam ko. Alam niyo yung pakiramdam na parang kabado ka na hindi mo maintindihan ang kadahilanan. Ganon ang naramdaman ko noon. At dahil nga bata pa ako ay sinabi ko sa tiyahin ko na bad people ang kausap niya. Nagtataka pa siya noon sa akin habang sinasaway ako na masama ang magsabi ng ganong bagay sa taong kakikilala ko pa lamang. Pero dahil nga sa hindi maganda ang pakiramdam ko sa taong yon ay pinagpilitan ko ang aking intuition sa kanya. Hanggang sa nagpasya na lamang siya na umalis at hindi tanggapin ang offer ng buyer dahil sa hiya niya sa aking ginawa. Napalo ako ng tiyahin ko noon dahil pera na daw ay nasayang pa dahil sa katigasan ng ulo ko. Pero ilang araw matapos ang meet up nila ng kanyang buyer, isa sa mga kakilala naming nagbebenta din ng kanyang mga alagang hayop ang nagkwento na naloko daw siya ng kanyang kausap. Nang ilarawan niya kung sino ang taong tinutukoy niya ay tumugma ang deskripsyon nito sa nakausap din ng aking tiyahin. Kaya naman todo hingi siya ng sorry sa akin at nagpapasalamat pa. Dahil kung hindi ako nagtantrums ng araw na yon ay baka isa na din siya sa mga nabiktima nito.
Doon ko natuklasan ang kakayahan kong ito na hindi ko akalain na magagamit ko noong tumungtong ako ng high school. Dito na ako sa Maynila noon nag-high school, Papa Dudut. Kinuha na rin kasi ako ng parents ko para magkasama-sama na din kami. Dahil nga sa laking probinsya ay nahirapan din ako mag-adjust noon sa buhay dito sa Maynila. Nandyan yung nahirapan ako makipagkaibigan dahil tingin sa akin na mga kaklase ko ay weird ako. Kaya naman ang makilala ko si Aliyah, hindi niya tunay na pangalan, ay laking tuwa ko dahil siya lamang ang nag-iisang kaklase ko noon na tinuring akong kaibigan. Si Aliyah ay anak ng aming librarian. Kaya naman madalas kapag wala kaming magawa ay doon kami tumatambay sa silid aklatan. Noong una kong nakita ang mama niya ay may kakaiba akong nararamdaman dito. Tila may kakaiba sa kanya. Matangkad, mahaba na medyo wavy ang buhok at may pilat sa may bandang kanang mata na tila nahiwa ito ng isang matulis na bagay. Ganyan ko mailalarawan ang aming librarian na itago na lang natin sa pangalang Mrs. Reyes. Tulad ng ibang mga tagabantay sa silid aklatan, ay may pagka-istrikta siya pagdating sa katahimikan sa loob nito. Makarinig lamang siya ng kaunting ingay, nagagalit na ito, kaya naman madalas ay kakaunti lamang ang tao dito dahil takot nga silang mapagalitan. Kami nga lang ata ni Aliyah ang nandito madalas dahil safe haven naming ang sandamakmak na libro na nandito. May sariling opisina si Mrs. Reyes sa loob ng silid aklatan. Ni minsan ay wala pang nakakapasok dito dahil yon ang isa sa mga mahigpit na rules niya. Bawal pumasok sa kanyang kwarto ang sinuman maliban sa kanyang anak. Tulad nga ng aking nabanggit ay kakaiba ang pakiramdam ko sa kanya, Papa Dudut. Parang may something sa pagkatao niya na hindi ko matukoy kung ano. Hindi naman po ito katulad ng nauna kong naramdaman noong may kinita kami ng tiyahin ko. Kumbaga ay mild lamang yung nararamdaman ko nang una ko siyang makita. Dahil nga sa hindi naman ganong kalakas ang na-vibes ko na malicious intent sa kanya ay pinagsawalang bahala ko na lamang muna ito. Isa pa sa naisip ko noon ay napakabait ng anak nito. Kaya imposible naman siguro masamang tao ang mama ni Aliyah. Lumipas pa ang ilang mga buwan ay ganoon pa rin ang routine naming dalawa. Kapag walang klase ay tahimik lamang si Aliyah na nakatambay sa library habang gumagawa ng aming takdang aralin. Ngunit tulad ng mga normal na magkakaibigan ay dumating ang araw na nagbago ang samahan naming dalawa ni Aliyah. Nagsimula ang lahat ng napag-initan siya ng mga bully sa aming school. Nandyan yung palagi nilang inaaway at pinaprank daw kuno si Aliyah. Umabot pa nga ito sa punto na nawawala na siya ng mga gamit. Naiinis ako sa kanya noon kasi hindi man lang siya lumalaban sa mga nambubuli sa kanya. Minsan ay pinagsabihan ko din ang mga bully na tigilan na si Aliyah. Ngunit tinawanan lamang ako ng mga ito. At sinabing huwag akong makialam kung ayaw kong madamay. Simula noon ay bihira na lamang sumama sa akin si Aliyah. Madalas ay umuuwi na siya kaagad. Dahil hindi ko matiis ang ginagawa ng mga kaklase ko sa kanya, ay sinumbong ko lang sila sa aming mga guro upang mapagsabihan ang mga ito. Kinabukasan matapos noon ay pinatawag silang lahat sa principal's office at masinsinang kinausap. Umarap din sa kanila si Mrs. Reyes na naiiyak dahil wala umano siyang ideya sa pinagdadaanan ng kanyang anak samantalang nandun lamang siya sa eskwelahan. May naririnig na daw siyang mga usap-usapan ngunit binaliwala niya ito dahil lagi naman daw sinasabi sa kanya ni Aliyah na ayos lamang siya. Habang nakikipag-usap si Mrs. Reyes sa principal, ay naramdaman ko ang kakaibang kaba, Papa Dudut. Ang dati nararamdaman kong kakaibang pakiramdam sa tuwing kaharap ko siya ay mas tumindi ng mga oras na yon.
Hindi ko alam kung bakit pero matiim din ang pagkakatitig sa akin ni Aliyah habang abala ang kanyang ina sa pakikipag-usap. Tila ba may nais itong sabihin na hindi nito magawa at mahalata din sa kanya na tila kinakabahan na siya. Naisip ko noon na baka kaya ganoon ay dahil na din natatakot siya. Na baka mapagalitan siya ng kanyang mama sa ginawa niyang pagsisinungaling dito. Natapos ang pag-uusap na yon, nabigyan lamang ng warning ang mga bully ni Aliyah. 5 silang magkakaibigan na napagsabihan na kapag naulit ang pangyayaring yon, ay expelled na sila sa eskwelahan. Bago tuluyang lumabas si Mrs. Reyes at Aliyah, ay nagpasalamat sa akin ang mama ni Aliyah dahil tinulungan ko ang kanyang anak. Bagaman at nakangiti siya ay tila may kung anong nagkukubling kakaibang kahulugan ng mga ngiting yon. Nang mapadako ang aking tingin kay Aliyah ay palihim itong bumulong sa akin nang hindi mo dapat ginawa ito. Hindi ka na sana nakialam pa. Nagtataka akong napatingin sa kanya sa kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga iniwang kataga na yon. Hindi ko maintindihan kung bakit nagagalit siya sa akin. Ganong tinulungan ko na nga siya upang matigil ang ginagawang pambubuli sa kanya. Matapos ng araw na yon ay hindi na ako pinansin pa ni Aliyah. Bihira na lamang din akong mapadpad sa library dahil wala naman ang dahilan para tumambay pa ako doon. Dahil magkakailangan lamang kaming dalawa. Pumupunta na lamang ako doon kapag may kailangan akong hanapin sa mga libro. Nakikita ko siya doon na nakaupo lamang at bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Habang ang kanyang mama naman ay hindi masyadong lumalabas sa kanyang opisina. Nasadyang nakapagtataka dahil madalas ay nakabantay ito sa mga estudyanteng nasa silid-aklatan. Kahit nga may mga nagchichismisan sa loob ay wala si Mrs. Reyes upang sawayin ang mga ito. Makalipas ang ilang araw ay saka ko lubos na naintindihan ang mga binitawang salita ni Aliyah sa akin. Nagsimula ang lahat nang ang isa sa mga nambubuli kay Aliyah noon ay lagi na lamang sumasama ang pakiramdam tuwing dumarating ang 3:00 ng hapon. Araw-araw po itong nangyayari at kahit pa nga pumunta siya sa nurse office ay hindi masabi ng mga ito kung ano ang dinaramdam ng aming kaklase. Basta bigla na lamang umiinit ang kanyang pakiramdam at sumasakit ang kanyang tiyan. Sinubukan na din siyang ipatingin ang kanyang mga magulang sa mga doktor ngunit wala itong makitang anumang findings sa lahat ng test na ginawa sa kanya. Makalipas ang 1 linggo ay hindi na ito nakapasok sa paaralan. Ayon sa aming mga guro ay nahihiya na daw itong magpakita sa amin dahil nangitim at nagkaroon siya ng tila mga paso sa katawan niya. Tulad ng mga naunang tinura ng mga doktor ay walang makitang anuman ang mga ito kung saan ang galing ang mga paso na bigla na lamang lumalabas sa katawan niya. May mga nakita din daw na sugat sa tiyan nito na tila tinutusok ito ng kung anong matulis na bagay. Nagtataka kaming lahat, Papa Dudut, sa nangyaring yon sa aming kamag-aral. Dahil maging kami ay hindi malaman kung anong naging sanhi nito. Ilang araw pa lamang ang lumipas matapos ang insidenteng yon ay isa na naman sa mga bully ni Aliyah ang nagkasakit. Sa pagkakataong ito ay nagkaroon ito ng malaking sugat sa katawan na hindi gumagaling kahit na ano pang ipagamot dito. Habang tumatagal ay lumalaki ang mga ito hanggang sasakupin na nito ang isang binti niya. Tulad ng nauna naming kaklase na nakaranas ng kakaibang karamdaman ay mas pinili na lamang ng isa pa naming kaklase na hindi na muna pumasok sa school dahil ang sugat nito ay may mga lumalabas na kung ano-anong insekto. Sa pangatlong beses ay isa na namang kakaibang karamdaman ang dumapo sa isa naming kaklase. Tulad ng dalawa, isa din siya sa mga kasama sa grupong nangaaway noon kay Aliyah. Palala ng palala mga nangyayari sa kanila dahil ngayon ay hindi na lamang basta sugat o sakit ang nararamdaman niya. Nagulat ang buong klase namin nang biglaan siyang tumayo sa kanyang kinakaupuan
at nagmamadali siyang tumakbo sa comfort room. Pagbalik niya ay punong-puno ng dugo ang damit niya at naiyak na sinasabi sa aming guro na sumuka siya ng uod at dugo. Takot na takot siyang humingi ng tulong sa aming guro at agad naman siyang itinakbo sa ospital upang agarang mapatignan. Lahat kami noon sa klase ay tahimik lamang at nakikiramdam. Narinig ko ang mga bulungan ng ilang mga kamag-aral at halata ang takot sa kanilang mga boses na baka sa susunod na araw ay sila naman ang makaranas ng kakaibang kumakalat na sakit sa paaralan. Hindi sinasadyang napabaling ang aking tingin kay Aliyah. Nakatingin din siya sa akin na tila may pang-uuyam. Hindi ko alam kung maiinis ba ako ng mga oras na yon o magtataka sa kakaibang kinikilos nito. Kaya naman nang magpa siya ang aming guro na pauwiin kami ng maaga, ay agad ko siyang sinundan upang malinawan. Patakbo ko siyang sinundan upang kausapin. Nang malapit ko na siyang maabutan ay napansin niyang sumunod ako sa kanya kaya naman mas binilisan nito ang kanyang paglalakad. Alam kong umiiwas siya sa akin ngunit dahil sa kagustuhan kong malaman kung bakit ganon ang kinikilos niya ay patuloy ko siyang hinahabol. Nang sa wakas ay maabutan ko na siya ay agad kong hinawakan ang kanyang mga kamay upang hindi ito makalayo. Galit na tinabig nito ang aking kamay at tinanong kung ano ba ang kailangan ko sa kanya. Mahinahon ko siyang tinanong noon kung may alam ba siya sa mga nangyayari. Natatawang inismeran niya ako at muli ay sinabi niya na hindi dapat ako nakialam sa kanya. Hindi daw sana mangyayari ang mga ito kung naging tahimik lamang ako. At inayaan siyang harapin ang mga kaklase namin. Naguguluhan ako sa mga sinasabi niyang iyon sa akin ngunit naglakas loob pa rin akong tanungin siya sa kung ano ang tinutukoy niya. Tumingin lamang siya ng matiim sa akin at sabay sabing kasalanan ko ang lahat ng nangyari sa mga kaklase namin. Bago siya tuluyang umalis. Nagtataka ako ng husto sa kanyang mga sinasabi noon. Hindi ko maunawaan kung paano ko naging kasalanan ang lahat. Maging ako nga ay hindi din ito maipaliwanag. Bago ako umuwi ng araw na yon ay dumaan muna ako sa library. Habang nag-iikot ako ay nakasalubong ko si Mrs. Reyes. Gustuhin ko mang ngumiti sa kanya ay hindi ko magawa dahil na mga oras na yon papadudot ay mas tumindi ang kakaibang nararamdaman ko para sa kanya. Kung dati mild lamang ito, ngayon ay tila naging mas malala pa ito nang una kong madiskubre ang aking kakayahan. Dito ko naisip na maaaring may kinalaman si Mrs. Reyes sa mga pangyayari sa aming mga kaklase. Hindi ko magawang tumingin ng diretso sa kanya dahil natatakot ako sa aking nararamdaman, papadudot. Napapitlag ako nang bigla na lamang siyang magsalita at tinanong kung ano ang ginagawa ko doon. Gayong may klase pa kami. Nauutal ko siyang sinagot na maaga kaming pinauwi dahil nagkaroon ng aksidente ang isa naming kaklase. Dito lamang ako nagangat ng tingin at nahindik ako sa aking mga nakita. Ngiting-ngiti siyang nakatingin sa malayo na tila ba proud sa hindi malamang kadahilanan. Matapos nito ay nagpatuloy na itong maglakad na parang wala na itong nakikita sa kanyang paligid, papadudot. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng araw na yon. Gulong-gulo ang aking isipan dahil sa mga nangyayaring ito sa aming paaralan. Dito ko naisipang tawagan ang aking mga kamag-anak sa Siquijor at baka sakaling makakuha ko ng sagot sa kanila. Nakausap ko ng araw na yon ang aking tiyahin. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari at hindi ako makapaniwala sa sinagot nito. Maaari daw nagawa ng isang mangkukulam ang lahat ng yon. Matindi daw ang galit nito kung ganon kagrabe ang nangyari sa mga kaklase ko.
Swerte na lamang daw ang mga ito kung patatawarin sila ng mangkukulam na siyang gumawa ng ganon sa kanila. Ayoko man siyang paniwalaan ay wala din naman akong maisip na ibang kadahilanan kung ano ang sanhi ng mga kakaibang karamdaman nila. At dahil nga lumaki din ako sa probinsya ay kahit papaano ay may kaalaman din ako sa ganitong mga bagay. Ibang magalit ang mga mangkukulam. Kaya ng mga ito na kumuha ng buhay lalo na kung matindi ang kasalanan na nagawa sa mga ito. Naalala ko ang mga sinabi ni Aliyah sa akin matapos ang pag-uusap namin ng aking tiyahin. Naisip ko na baka gano'n na lamang ang mga sinabi ni Aliyah dahil na rin alam niya kung ano ang kakayahan ng kanyang mama. Masama mang mangbintang ay hindi ko maiwasang isipin na si Mrs. Reyes talaga ang may kagagawa ng lahat dahil na rin sa aking kakaibang nararamdaman dito ngayon. Nang oras na yon ay buo na ang aking loob na alamin kay Aliyah ang lahat at kung ano ang aking maaaring gawin upang matuldukan na ang mga ito. Pumasok na sa isipan ko noon na maaaring tama nga si Aliyah. Kasalanan ko ang lahat. Sa kagustuhan kong matulungan siya ay mas maraming tao ang napahamak. Hindi ko pinagsisihan na tumulong ako sa aking kaibigan. Ang pinagsisihan ko lamang ay hindi ko muna siya kinausap ng maayos at kumilos ako nang wala akong nalalaman na kung ano ang maaaring maging bunga nito. Marahil kaya mas ginusto ni Aliyah na manahimik at huwag magsabi sa kanyang mama ay dahil na din alam niya kung ano ang maaaring gawin nito sa oras na malaman nito ang kanyang kalagayan. Kinabukasan pagbalik namin sa paaralan ay nabalitaan namin ang hapon din matapos kaming pauwiin ng aming guro ay isa muli sa aming mga kaklase ang nagkasakit. Nagkaroon ito ng tila mga hiwa sa katawan at mula umano dito ay may mga lumalabas na iba't ibang mga naglalakihang insekto. Napuno ng takot ang buong klase namin dahil kababalik pa nga lang namin ay ganong balita agad ang bumungad sa amin. Habang abalang lahat sa pag-uusap ay lumapit sa akin ang leader ng grupong nambuli kay Aliyah. Humingi ito ng sorry sa akin dahil sa ginawa niya sa aking kaibigan. Alam kong takot na siya noon dahil isa-isa nang napapahamak ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ko sa kanya ng oras na yon na hindi siya sa akin dapat humingi ng tawad kundi kay Aliyah at kay Mrs. Reyes. Dahil dito siya may kasalanan. Kaya naman buo ang loob na napagdesisyonan namin na magkasama naming kakausapin si Aliyah upang sa gayon ay makahingi pa rin ng kapatawaran dito. Nang mag-uwian na kami ay inintay talaga namin si Aliyah sa may gate. Gusto ko din kasing matapos ang mga nangyayaring ito upang matahimik ng muli ang aming mga buhay at bumalik na sa dati ang lahat. Habang naghihintay ay hindi mapakali sa kanyang kinakatayuan ang aming kaklase. Tila balisa ito sa hindi malamang kadahilanan. Kaya naman tinanong ko siya kung ano ang nangyayari sa kanya. Kinuwento nito na noong nagpunta ito sa palikuran ay nakasalubong nito si Mrs. Reyes at ang sama daw ng pagkakatingin nito sa kanya. Na tila gusto siyang kainin ng buo. Ang mas kinatakot daw nito ay nang biglang umiti sa kanya si Mrs. Reyes at bumulong na maghintay lamang siya at susunod na daw siya sa kanyang mga kaibigan. May pagbabanta din daw nitong sinabi na sisiguraduhin nito na mararamdaman niya ang lahat ng sakit na pinadama nila sa kanyang anak. Maging ako ay hindi na rin mapakali sa kanyang mga sinabi. Balisa kaming naghintay sa pagdating ni Aliyah at umasa na makikinig siya sa amin. Ilang sandali pang lumipas ay natanaw na namin si Aliyah na papalabas ng gate. Nakayuko lamang ito at namumugto ang mga mata na tila kagagaling lamang sa pag-iyak. Bagamat natatakot ako noon ay mas nanaig sa akin ang pag-aalala sa aking kaibigan. Tinawag ko siya upang kuhanin ang kanyang pansin. Nang makita niya ako ang tumawag sa kanya ay iiwas sana siya sa amin ngunit agad ko siyang hinarang.
Nakiusap ako sa kanya at sinabing kailangan namin ang kanyang tulong. Lumapit na rin noon ang aming kaklase na noon ay nang bully sa kanya. Umiyak itong nakiusap kay Aliyah na tulungan siya nito na humingi na rin ng tawad sa kanya. Kitang-kita namin na may pag-aalangan sa kanyang mukha ngunit maya-maya pa ay sumama na rin siya sa amin. Doon ay kinuwento niya sa amin ang lahat. Bata pa lamang daw si Aliyah. Ay tampulan na talaga siya ng tukso dahil nga usap-usapan sa kanila na mangkukulam ang kanyang ina. Nung una ay hindi niya ito pinapaniwalaan at iniisip na nais lamang ng mga ito na siraan ang kanilang pamilya. Dahil nga isang magaling na manggagamot ang kanyang mama at ito ang natatakbuhan ng mga kapitbahay nila. Ngunit dahil sa inggit ng ilan nilang mga kabaryo ay ginawa nila ng hindi magandang bagay ang pamilya ni Aliyah. Tiniis nilang lahat ito kahit na mahirap. Hindi pa nga sila nakakabawi sa mga paninirang ginawa sa kanila ay nagkasakit ang ama ni Aliyah at hindi kalaunan ay pumanaw ito. Hindi ito matanggap ng kanyang ina kaya naman sa galit nito ay tuluyan itong nag-aral ng itim na mahika. Isa-isa nitong ginantihan ang kanilang mga kabaryo na naging dahilan ng kanilang paghihirap. Isang gabi habang natutulog sila ay sinunog ng mga tao ang kanilang tinutuluyang bahay. Dito din nakuha ng kanyang ina ang sugat nito sa kanyang mata. Matapos ang insidenteng ito ay nagpakalayo-layo sila at dito nga nanirahan sa Maynila upang makapagbagong buhay. Tahimik na rin naman sila dito at tuluyan nilang nakalimutan ang mga nangyari sa kanila noon. Bumalik sa dati ang kanyang ina hanggang sa nangyari nga ang insidente ng pambubuli sa kanya. Ayon kay Aliyah, sinadya niyang hindi pa alam ang lahat sa kanyang ina dahil alam niyang maaaring muli na namang magbalik ang galit nito at makagawa muli ito ng hindi magandang bagay. At hindi nga ito nagkamali. Gumanti na ito ngayon sa lahat ng mga nang-api kay Aliyah. Matapos ang kwentong ito ni Aliyah ay doon ko mas lubos na naunawaan ng lahat, Papa Dudut. Kaya pala nakaramdam ako noon ng kakaiba kay Mrs. Reyes ay dahil na din sa nagawa nito noong nakaraang panahon pa. At nang bumalik nga ang kagustuhan nitong maghiganti, ay mas lumakas ang aking masamang pakiramdam dito. Napagpasyahan naming tatlo na kausapin ng personal si Mrs. Reyes at humingi ng tawa dito. Umaasa kami na sa pamamagitan nito ay magiging maayos na po ang lahat. Napag-usapan namin na pagkatapos ng klase kinabukasan ay magkikita kaming tatlo sa may library dahil naroon palagi nagkukulong si Mrs. Reyes tuwing may pasok. Bagaman kinakabahan ako ng mga oras na yon, mas nanaig sa akin ang kagustuhan kong matapos na ang lahat ng ito. Matapos ang lahat ng klase namin kinabukasan ay sabay-sabay kaming tatlong nagpunta sa Silid-Aklatan. Kumpara noong mga nakaraang araw ay tila tahimik ang library at walang katao-tao dito. Parang sa mga horror movie ang ambience ng mga oras na yon. Marahil dahil dala na rin ng aming mga kaba sa mga posibleng mangyari kaya ganon ang aming pakiramdam ng araw na yon. Tahimik po naming binaybay ang daan patungo sa opisina ni Mrs. Reyes. Dahan-dahan namin binuksan ang pintuan ng kanyang kwarto at doon ay bumulaga sa amin ang masangsang na amoy na tila ba may nabubulok na kung ano dito. Hindi ko alam kung papaano ang ganitong kasangsang na amoy ay hindi man lamang napapansin sa loob ng paaralan. Sabi ni Aliyah, bahagi daw ito ng itim na mahika na natutunan ng kanyang ina. Kung titingnan kasi sa labas ng opisina ay tila ordinaryo lamang itong kwarto. Ngunit pagpasok mo sa loob ay tila nasa isang malaking silid ka. Nagulat kami nang mula sa gilid ay may binuksan na isang pintuan si Aliyah at doon ay bumungad sa amin ang isang altar na may kung ano-anong mga nakalagay tulad na lamang ng isang tila malit na kahoy na mayahalin tulad mo sa Ouija board. Ngunit imbes na mga letrang nakasulat dito
ay makikita dito ang mga kakaibang simbolo na hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Sa harapan nito ay nandoon ang isang hugis bituin na pinagtali-taling kahoy. May mga itim na kandila din sa paligid nito at sa gitna ng maliit na kahoy nandoon ang litrato ng mga nambuli kay Aliyah at nakadikit sa mga manikang gawa sa dayami. Ang isa sa mga ito ay may sunog sa parte ng katawan habang ang isa naman ay merong makikitang mga uod sa loob ng bandang tiyan ng manika. Ang dalawa pa dito ay may hiwa-hiwa sa mga katawan habang may mga gumagapang na kung ano-anong insekto. Kinilabutan ako nang makita ko ito, Papa Dudut. Akala ko ay sa mga pelikula ko lamang makikita ang ganitong klase ng mga ritual. Ngunit hindi ko inaasahan na makikita ko ito ng personal at sa loob pa mismo ng aming paaralan. Habang abala kami sa pagtingin ay nagawi ang aking tingin sa nakihiwalay na manika. Nandun nakadikit ang mukha ng leader ng grupong nambuli kay Aliyah. Hindi na napigilan ng aming kaklase ang kanyang sarili at nataranta niyang kinuha ang manika na may litrato niya. Sa tabi kasi ng kanyang manika ay nandun ang iba't ibang laki ng karayom. Mga bote ng kung ano-anong mga insekto at maging mga linta. Sa ibabaw nito ay makikita ang ilang matutulis na bagay tulad ng kutsilyo. Kahit naman siguro sino ay kakabahan sa ganong setup. Lalo na at makikita mo ang mukha mo na nakadikit sa isang manika na pinapaniwala ang ginagamit ng mga mangkukulam upang pahirapan ang kanilang biktima. At dahil nga sa masyado pa kaming nabigla sa aming nakita ay napatalong kami sa gulat nang pumasok sa kwarto si Mrs. Reyes. Nananlilisik ang mga mata. Galit na galit nitong tinanong kung paano kami nakapasok doon at bakit namin pinakialaman ang kanyang mga gamit. Hindi na napigilan ang kasama naming kaklase na mapaluhod habang magkasalikop ang kanyang mga kamay. At umiiyak na humihingi ng tawad sa aming librarian. Tahimik lamang kaming nakatingin ni Aliyah at nakikiramdam sa kung ano ang gagawin ni Mrs. Reyes. Nakatingin lamang sa aming kaklase ang mama ni Aliyah na tila ba nang uuyam ito. Tumawa ito ng malakas nang makita ang kalagayan ng aming kaklase. Sabay galit na binulyawan ito na naaawa ba ang mga ito sa kanyang anak noong pinapahirapan nila ito. Damang-dama ko ang galit niya ng mga oras na yon, Papa Dudut. Kahit naman siguro sinong magulang kapag anak na ang pinag-usapan ay hindi nila maiiwasang hindi madala ng kanilang emosyon. Akmang hahampasin ni Mrs. Reyes ang aming kaklase ng patpat ngunit pinigilan ito ni Aliyah. Umiyak na ring nakiusap si Aliyah sa kanyang ina na itigil na ang kanyang ginagawa dahil wala itong magagawang mabuti sa kanila. Maging ako ay nakiluhod na rin ng mga oras na yon at walang sawang nakiusap na patawarin na ang aming mga kaklase. Dahil alam na ng mga ito ang kanilang pagkakamali. Umiyak lamang kaming tinitignan ni Mrs. Reyes ng mga oras na yon at marahang sinabi na mabait ang kanyang anak at hindi nito deserve ang anumang pagpapahirap na ginawa dito. Pinaliwanag naman ni Aliyah sa kanyang ina na napatawad na nito ang aming mga kaklase. Kaya sana'y mapatawad na rin ito ang mga ito. Matapos ang ilang paliwanagan sa pagitan nilang mag-ina, ay kumalma na rin si Mrs. Reyes at mariing kaming inutusan ng aming kaklase na umalis na doon. Nakita namin na pinagkatanggal na nito ang mga litrato ng iba pa naming kaklase sa mga manika at malakas na binalibag ang altar. Bago kami tuluyang makalabas ng kwarto ay nakita kong umiti sa akin si Aliyah na tila ba ito na ang huli naming pagkikita. Matapos ang araw na yon ay nabalitaan na lang namin kinabukasan na himalang naging okay na ang mga kaklase namin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kina Aliyah at kay Mrs. Reyes matapos namin silang iwan sa silid-aklatan. Bigla na lamang din kasi silang naglaho na parang bula matapos ang huli naming pagkikita. Malungkot mang isipin.
Na hindi man lamang ako nakapagpaalam sa aking kaibigan ay naisip ko din noon na mabuti na rin yon upang makapagsimula muli sila ng panibagong buhay na malayo sa mga mapangmatang mga taong nakapaligid sa kanila. Yung altar naman sa silid-aklatan ay nadiskubre din ng aming paaralan. Hindi sila makapaniwala noon na may gano'n na palang bagay sa loob ng aming eskwelahan na hindi pa nila alam. Nilihim ng aming paaralan ang lahat ng pangyayari na ito at wala din namang naglakas loob sa amin na banggitin dahil sino ba naman ang maniniwala sa ganitong klase ng kwento. Alam kong mahirap paniwalaan para sa iba ang naging karanasan kong ito. Nasa inyo na lamang kung ituturing nyo itong isang malaking kalokohan lamang, ngunit para sa amin na nakaranas nito, isa itong pangyayari sa aming buhay na kailanman ay hindi namin malilimutan at magiging aral na aming dadalhin sa panghabang buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Maika. Dumarating sa ating buhay na mapapatanong tayo sa ating mga ginagawang desisyon. Maaring ang ngayon na akala mong tama ay maging maling desisyon pala sa ibang tao. Kaya naman mahalaga na pag-isipan natin ito ng maigi at huwag tayong magpadala sa bugso ng damdamin. Dahil minsan ang mga damdaming ito ang siyang nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging mapusok at sanhi upang makagawa ng ilang bagay na ating pagsisisihan sa bandang huli. Tuklasin, hanapin ang Kaistorya YouTube channel para po sa ibang horror stories. Pagkatapos po nito, pwede niyong silipin ang Kaistorya para sa bago naming upload ng horror stories. Manood din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa